Magandang gabi mga kapatid. Ah, Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral po ngayong gabi sa ating serye po sa sistema po ng tinatawag na Calvinism. So ito po ang ating nasimula sa ating mga nakaraang pag-aaral. So ito po ay ating ipagpapatuloy po sa gabing ito. Sa ating po mga kakabsat na ibang gabi kada kay amin, kakabsat, sa ating po mga igsoon. Mayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Dito po sa ating mga katugangan sa Bicol Region, George Marahay na Banggi, sa Intugabos. Doon po sa Tagapangasinan, Santos Elabi, Ed Sicayon, amin. Diyan po sa may Carabao Island, mayang gabi, dito po sa amin, Maya Pabengi, Kekongan. So ang ating pong pag-aaralan, kung tayo po ay familiar sa sistema po ng Calvinism, ito po ay isang acronym na ito po ang pambansang bulaklak ng bansang Holland. Ito po ay tinatawag lang TULIP. Natapos na po natin letter T, Total Inherited Depravity. Tapos yung letter U, ang Conditional Salvation, dahil yun po ay predestination. At yung Limited Atonement, na ang Panginoon po ay namatay hindi para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa mga taong itinakda ng Diyos na sila'y maliligtas. At ito po ang pangatlong pag-aaralan natin ay yung tinatawag nilang irresistible grace. Ito po ang ating tutunghayan po sa gabing ito ng ating pag-aaral dito po sa gabing ito. Irresistible grace. Ito po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito ng ating pag-aaral. Irresistible grace. Sabi nga po natin, ito yung pang-apat na aral sa sistema po ng Calvinism. Irresistible grace. Tinatawag din po itong efficacious or invincible grace. Alam po niyo itong aral na ito ay talagang nakakonekta sa ibang bahagi ng turong ito ng Calvinism. Sapagkat itinuturo po ni John Calvin ng Diyos ay tinakda niya ang ilang mga tao na ang pangalan at ang bilang ay hindi na maaaring palitan o dagdagan mula pa nung walang hanggan. So, bago pa niya nilalang ang lahat ng mga bagay, ay tinakda ng Diyos na ilang mga tao ay maliligtas. At itinakda rin niya ng ilang mga tao po ay mapaparusaan. So yun po ang kailang tinatawag na predestination. At dahil din po itinuturo ni John Calvin ng tao na mana po niya isang kalagayan na magkasala po si Adam na tinatawag nilang total inherited depravity, na ibig sabihin ang lahat ng taong pinanganak ay pinanganak na may lubusang kakulangan na hindi nila maaaring gawin ng anumang bagay na mabuti. They cannot do anything good. Yung nga po yung sinasabi ng total inherited depravity. So makikita po natin, dahil walang magagawa, mabuti ang tao. So hindi niya maaaring ligtas ang sarili niya. Dahil nililigtas nga siya ng Diyos. So ang Diyos po ay kailangan gawa ng isang bagay para mailigtas niya yung itinakda niyang maliligtas. Kasi nga, yung tao po, dahil nga po sa kanyang kalagayan na lubusang kakulangan na hindi siya maaaring gawa ng mabuti, so ang Diyos ang gawa ng paraan para yung mga taong itinakda niyang maliligtas ay maliligtas. Sa turo po ng Calvinism, kuminsan iniisip natin kung gano'n ang sitwasyon ng kaligtasan sa Diyos na mayroon pa siya itinakdang maliligtas. Bakit pa ipinapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapat? Kasi nga po, mababasa natin sa Biblia, sa Mark 16, verse 15. Sabi ng Panginoon, umayo kayo sa buong sanglibutan
ating ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Bakit pa nga natin ipapangalang Ebanghelyo sa lahat ng nilalang kung itinakda naman ng Diyos na maliligtas ang ilang mga tao lamang? Ang kailang paliwanag, yung daw pong pangangaral ng Ebanghelyo, yan ang panlabas na biyaya o yung outward grace. Pero dahil po ang tao, dahil nga po sa naman ng kalagayan na hindi siya maaaring gumawa ng mabuti, so hindi sila pwedeng sumampalataya kahit meron pang ipinapangaral na Ebanghelyo. Para po yung mga itinakda ng Diyos ay maliligtas, gawang Diyos ng paraan. Ito nga po yung tinatawag na irresistible grace. Ito yung isang biyaya na hindi maaaring tanggihan ng tao. At ito'y tumutukoy doon sa mga tao itinakda ng Diyos na maliligtas. Ito po yung tinatawag nilang ng mga Calvinist na inward grace. So, ibig sabihin, dahil kailangan mong ipangaral ng Ebanghelyo at hindi naman pwedeng tumugol ang tao sa kanyang sariling paraan, so ang Diyos gumawa siya ng paraan para yung mga tao itinakda niyang maliligtas ay makatugon at sumampalataya doon sa Ebanghelyo at sila maligtas. So, paano po ito nangyayari ayon sa mga Calvinist? Ito po ay nangyayari sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dito po nanggaling yung tinatawag ng literal bodily indwelling of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kailangan manahan ang Espiritu Santo sa mga tao itinakda ng Diyos na maligtas. Hindi sa lahat ng tao, kundi ang mga itinakda lamang ng Diyos na maliligtas. Pag dumating sa kanila ang Espiritu Santo, kahit na sila'y patay sa kasalanan, in other words, itinuturo nila ang patay sa kasalanan na parang patay na tao. Dahil kung patay ka, wala ka magagawa kanila. So, kung patay ka sa kasalanan, wala ka magagawa. Hindi ka pwedeng makinig sa Ebanghelyo at sumampalataya. So, pag dumating ang Espiritu Santo sa mga taong ito, ay magkakaroon sila na ngayon ng kakayahan na galing sa Espiritu Santo, hindi galing sa sarili nila, upang maunawaan nila at sumampalataya sa Ebanghelyo. At hindi nila maaaring tanggihan ang Espiritu Santo. Kaya nga tinatawag lang irresistible grace. So, simpleng pananalita, kailangan dumating sa kanilang Espiritu Santo upang magkaroon sila ng kakayahan na makinig sa Ebanghelyo at sumampalataya. Hindi ito galing sa sarili nila. Ito galing sa Espiritu Santo. So sabi po ng mga Calvinists, the Lord to the Spirit must appear to the sinner in a direct, miraculous way in order to bring about the sinner's conversion. Kaya kailangan dumako sa kailang Espiritu Santo sa isang diretsong malahimalang paraan upang maligtas o upang maepektuhan o magawa na yung mga makasalanan ay tumalima sa Ebanghelyo. At kapag ang isang makasalanan na itinakda ng Diyos na maliligtas bago pa nilalang ang sanglibutan, kinakailangan yung taong yon ay magpailalim sa biyaya ng Diyos ayon po sa pinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. So in other words, walang kaugnayan ng tao sa kanyang kaligtasan. Kaya lang mas pwedeng sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo dahil sa Espiritu Santo na mananahan sa kanya sa isang paraan na diretso, literal bodily indwelling of the Holy Spirit in a miraculous way. So yun po ang tinuturo nila. In other words, walang magagawa yung tao, hindi siya pwedeng tumanggi. Kailangan dumapos ang Espiritu Santo para magkaroon siya ng kakayahan na makinig at sumampalataya sa Ebanghelyo. Pero parang di naman po tayo masasabing tayo po ay nanguhula labang sa ating sinasabi. Kailangan po tayong magbasa sa kanilang diretsyong kailangan nating basahin yung mga tuwirang basahin yung mismong itinuturo nila. For instance, dito po sa The
Westminster Confession of Faith. Dito po sa chapter 10, section 1, ito ating mababasa. All those whom God has predestinated unto life, and those only He is pleased in His appointed and accepted time effectually to call by His word and His Spirit out of that state of sin and death in which they are by nature to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving unto them an heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ. Yet so as they come most freely, being made willing by His grace. So hindi pa rin galing sa sariling kalooban ng tao, tinakdaan Diyos sa maniligtas. Makakasampalataya lamang sa sumunod dahil sa Espiritu Santo na nananahan sa Kanya. Dito po sa isang aklat, The 5 Points of Calvinism, Defined, Defended, Documented. Ito po ang mababasa natin. The gospel invitation extends a call to salvation to everyone who hears its message. It invites all men without distinction to drink freely of the water of life and live. It promises salvation to all who repent and believe. But this is outward general call, extended to the elect and non-elect alike. Will it bring sinners to Christ? Why? Because men are by nature dead in sin and are under its power. They are of themselves unable and unwilling to forsake their evil ways and to turn to Christ for mercy. Consequently, the unregenerate will not respond to the gospel call to repentance and faith. No amount of external threatenings or promises will cause blind, deaf, dead, rebellious sinners to bow before the Christ Lord and to look to Him alone for salvation. Such an act of faith and submission is contrary to the lost man's nature. So, kung ganito ang sitwasyon, bago natin pagpatuloy ng ating pagbasa, kung ganito ang sitwasyon na yung palang tao, yung tinatawag nila unregenerate sinner, yung mga makasalanan, wala lang pala sila kakaihang maniwala doon sa Ebanghelyo. Bakit may ipapangalan ng Ebanghelyo? Hindi ba nakakatawa yun? Bakit hindi nila diretso pumunta ang Espiritu Santo sa kanila at sabihin ng Espiritu Santo ano gagawin nila? Hindi mo na kailangan yung pangalan ng Ebanghelyo dahil pupunta yung Espiritu Santo sa kanila, hindi mo ba? Parang kalokohan lang na yung ginagawa ng kalokohan ang pangangaral ng Ebanghelyo. At makikita rin natin sa ganitong paraan, ang Ebanghelyo ay hindi ang kapangyarihan ng Diyos sa kaniligtas. Dahil hindi rin pwedeng paniwalaan ng tao dahil nga sinasabi ng kalagayan ng tao na wala siyang kakagawa ng mabuti. Para ba kayo nangaral ng Ebanghelyo sa isang bata? Bakit natin ipapangaral ng Ebanghelyo sa isang bata? Ganun ang sitwasyon ng mga Calvinist. Tuloy po natin. Therefore, the Holy Spirit, in order to bring God's elect to salvation, extends to them a special inward call in addition to the outward call contained in the gospel message. So, dalawang pagkatawag dito. Yung panlabas na pagkatawag, yan ang Ebanghelyo. At yung panloob ng pagkatawag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Through this special call, the Holy Spirit performs a work of grace within the sinner which inevitably brings him to faith in Christ. So para bagang ang Espiritu Santo ay baterya, no? Biglang magkakaroon ngayon ng kakayahan yung tao na manampalataya sa Panginoon. Tuloy po natin. Although the general outward call of the gospel can be and often is rejected, alam po niyo, inconsistent itong sinasabi nila. Sabi rito, although the general outward call of the gospel can be and often is rejected, hindi often, palagi, dahil wala namang kakayahan yung taong sumampalataya, di ba? Ay yung magpananalita nila, hindi consistent.
The special inward call of the Spirit never fails to result in the conversion of those to whom it is made. The special call is not made to all sinners, but is issued to the elect only. The Spirit is in no way dependent upon their help or cooperation for success in His work of bringing them to Christ. So, ang Espiritu Santo, wala siyang pakialam kung ano yung kalooban ng tao. Siyang bahala upang yung tao yung sumampalataya sa Panginoon. So, ang tao rito, para siyang robot. Sinususi lang siya. Kung hindi sususiin ng Espiritu Santo, hindi rin siya pwede maligtas. It is for this reason that Calvinists speak of the Spirit's call and of God's grace in saving sinners as being efficacious, invincible, or irresistible. For the grace which the Holy Spirit extends to the elect cannot be thwarted or refused. It never fails to bring them to true faith in Christ. Hindi totoong true faith yun. Ang totoong pananampalataya ay dahil naintindihan mo yung ibangel sa iyong sariling paraan. Hindi ito parang pinilit ka lang ng Espiritu Santo dahil lamang ay tinakdang maligtas ng Diyos. So parang isang malaking, sabihin natin parang walang katuturan eh. Mangangaral ka pa ng Ebanghelyo, hindi naman pala pwedeng paniwalaan ang inaaralan mo. Maliban pang kung siya kabilang doon sa mga itinakdang maligtas, pupunta yung Espiritu Santo sa kanya, at gagawang parang Espiritu Santo sa kanya, na walang kinalaman sa kalooban ng ililigtas, upang yung taong yan ay sumampalataya at maligtas. Dito natin makikita ang extent na gagawin ng tao para maituro lamang niya siyang bagay na mali. Ang Calvinism is very logical, but wrong. Dahil ito yung naka-premise, ito yung nakalagay sa maling foundation. Mali yung pinanggagalingan nila eh. Kaya mali yung turo nila. Bagamat ito yung consistent, logical, Minsan, merong connection talaga yung bawat aspekto ng kailang paniniwala. Pero siyempre, meron pong ginagamit na mga versikulo sa Biblia, ito mga tinatawag nating mga Calvinist. Hindi naman sila basta-bastang mangangaral lang ng ganun-ganun lang. Di ba? Pero para maliwanag sa atin, turo ng mga Calvinist, dahil tinakda ng Diyos ang ilang mga tao para maligtas. Yung mga itinakdang mga tao na yon, katulad ng sino mang tao, ay namanan niyang kalagayan na wala siyang kakayahan sa kanyang sarili na sumampalataya sa Ebanghelyo pang siya maligtas. So, kinakailangan ngayon, sinusugo ng Diyos sa mga taong ito na tinakda sa kanyang sariling pagtansya ng panahon. Dahil di naman sabay-sabay nililigtas ng Diyos yung kanyang tinakda. Pupunta sa kanyang Espiritu Santo at itong taong ito, bigla siyang magkakaroon ng kakayahan na sumampalataya dahil siya ay binigyan ng kakayahan ng Espiritu Santo, hiwalay sa kanyang sariling kalooban. Ibig sabihin, kahit sumampalataya ang tao dahil sa Espiritu Santo, hindi siya talaga sumampalataya galing sa sarili niyang kalooban. So yun po makikita nating para bang maiksing summary nitong aspektong ito ng tinatawag na irresistible grace. Yun po sa Acts chapter 16 verse 14. Ginagamit po niya itong text to prove allegedly itong irresistible grace. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshipped God. The Lord opened her heart to hear the things spoken by Paul, and when she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." So she persuaded us. Sa ating wikat, nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ni Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya mula sa lungsod ng Thyatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So ito yung ginagayat po ng mga Calvinist para patunayan na binuksan
ng Diyos ang puso ni Lydia upang tanggapin niya ang salita ng Diyos. Pagkatapos, napakinggan niya ito at siya naligtas. So, ibig sabihin, bago pa siya nakinig, binuksan na ng Diyos yung puso ni Lydia para siya makapakinig sa salita at siya maligtas. Pero mapasin po natin, baligtad, katulad ng mga kailang paniniwala sa kaligtasan, baligtad din. Ang Biblia, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Sa mga Calvinist, ang tao ay sumampalataya. Ang sino magsumampalataya, ligtas na at pagkatapos ng bautismohan, yun ang kailang turo. Ganyan din po makikita natin sa pagkakataon na ito, baligtad din. Wala po sa kaayusan yung itinuturo ng mga Calvinist tungkol po sa talatang ito. Ang makikita po natin, yung kaayusan na mababasa natin sa talatang ito, si Lydia po ay nagsimula bilang mananampalataya ng Diyos. So ayon po sa mga Calvinist, hindi po yan din sumampalataya sa Diyos. Dahil siya po ay isang regenerate sinner na nasa kalagayan na namanan niyang lubos ng kakulangan. Kung siya po ay may lubos ng kakulangan, gawa ng mabuti, paano siya nakasamba sa Diyos? Ang totoo po siya sumasamba, basahin natin. So 13, and on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside, where prayer was customarily made, and we sat down and spoke to the women who met there. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshipped God. So bago pa siya inaralan ni Pablo, sumasamba na siya sa Diyos. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. After she heard Paul, Silas, and Timothy preaching, her heart was then opened, and she responded and obeyed the gospel. Pagsihin po natin, ginagamit nila ito na talata, pero hindi nila tinitignan na si Lydia na bautismo upang siya maligtas. So makikita natin dito, mali po yung kailang kaisa. Bago pa, nakinig na siya kay Pablo Nakinig na siya kay Pablo sa salita ng Diyos. Bago binuksan ng Panginoon ang puso niya upang siya sumunod sa pangangaral ni Pablo. Siya Calvinist, bago ka pa makinig, bubuksan na darating ng Espiritu Santo, bubuksan na ng Espiritu Santo ang iyong puso para makapakinig ka. Hindi, nakinig na siya. Bago pa binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang sumunod sa sayo ipinapangaral ni Pablo. Baligtad, di ba? So, hindi na pwedeng gamitin itong talatang ito para sabihin na pababa ang Espiritu Santo para makapakinig ka. Kasi, pag hindi bumaba ang Espiritu Santo, hindi ka makikinig. You will reject the outward call. So, hindi ka makikinig. I-reject mo nga. So, kailangan bumaba ang Espiritu Santo para makapakinig ka. Dito, nakinig na siya bago binuksan ng Panginoon ang puso niya. Di ba? Regardless kung anong ibig sabihin ng binuksan ng Panginoon ang puso niya, it doesn't matter. Makikita natin kaisan mali. At tinitira rin ng talatang ito na hindi lubusang kulang si Lydia bahil nakikinig siya At nananalangin sila So ayon sa mga Calvinist, hindi mo pwedeng gawin yan dahil ikaw ay may kakulangan. Wala kang kakayang gawa ng mabuti. Tulad po ng ating pinag-aralan yan noong nakarang mga araw, di ba? So hindi pa rin nila napatunayan yan doon sa talatang yun. Doon sa Romans chapter 8, verse 7, ito po ginagamit ito mababasa na. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So ito sabi nila, tingnan nyo kanyang ang tao na wala siyang kakayahan na magpailalim, magpasakop sa kalooban ng Diyos. So yun lang po talatang ginagamit nila. Pero pasinin po natin, ang kanilang argumento, the carnal mind is possessed by those who are afraid. Yung pong makalamang kaisipan, ito raw po ang kaisipan ng mga taong, lahat ng mga tao na nagmana ng kakulangan na galing kay Adam. Wala silang kakayang gawa ng mabuti. Hindi sila pwedeng maunawaan, hindi sila pwedeng sumampalataya, hindi sila pwedeng tumalima sa kautusan ng Diyos. Pero pasinin po natin,
Karamihan po ng mga nagtuturo ng maling aral, without exception, ano po, ginagamit nila yung mga talatang nagpapatunay di umano sa kanilang tinuturo out of context. Ano ba yung context nito? Tingnan po natin ang context nito. Magsimula tayo sa verse 1 hanggang verse 7. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Pasinin po natin. Ang sabi naman Calvinist, ang Espiritu Santo ang dahilan bakit napalaya ka sa tali ng kasalanan. Pero dito po sa talata ito, yung kautusan ng Panginoon na ipinag ng Espiritu Santo, ang Ebanghelyo. Yan ang dahilan at nagpalaya sa kanila mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog. Meron pong pagkakaibang Tagalog dito sa English. Ano po? Yung New King James, sabi niya, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Wala po yung pangalong bahagi, wala po sa Tagalog yun, sabi dito. Ngayon wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu na buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo na makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay natulan niya ang kasalanan sa laman, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na malakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kailang isipan sa mga bagay ng laman, ngunit subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Napapasin po natin rito. Di ba sa sinasabi ng mga Calvinist na wala tayong kakayahan pumili sa ating sarili, sinasabi ng mga talatang yun, meron tayong kakayang pumili. Yung mga taong pinili nila na lumakad ayon sa Espiritu kanya, ay ginagawa nila ang mga bagay na sa Espiritu. Pero yung mga taong pinili nila gawin ang mga bagay sa laman, ay lumalakad sila ayon sa laman. Wala sinasabi rito ng Espiritu Santo ang gawa nun, kundi sila, di ba? So ito nagpapakilala na ang tao ay may sariling kaisipan. Kapag itinuro mo sa Ebanghelyo ng isang tao ng kaisipan niya ay nasa laman, hindi niya tatanggapin yun. Hindi dahil sa hindi niya maintindihan. Pero ayaw niya. Dahil siya ang kaisipan niya ay nakatuon sa bagay sa laman. Pero yung mga taong ang kailang kaisipan ay nakatuon sa espiritual na mga bagay, pag pinangalang Ebanghelyo siya, tatanggapin nila yun. Yun ang sinasabi ng mga talata. Walang binabanggit ang Espiritu Santo na siyang dahilan ba't isasampalataya. Kundi sa kanilang kakayahang pumili ng tao kasi isasampalataya. Sa katunayan, ang irresistible grace ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pinupwersya ng Diyos na tanggapin o itakwil ang kalooban niya. Ito'y naayon sa atin kung ano ang gusto mong gawin. Meron tayong mabasahin, marami, pero ito na lang ang basahin natin. Ang tao, meron siyang kakayang itakwil niya ang kalooban ng Diyos o ang biyaya ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 37, O Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Tinanggihan nilang biyaya binibigay ng Panginoon, hindi dahil sa sila'y may kakulangan, kundi ayaw nila.
So, yun ay kanilang kalooban. You were not willing, kanya. Dito po sa ating wika, basahin natin. Ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay siya ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inayang manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga papak. At ayaw niyo kanya. Wala silang kakayahan. Ayaw nila. Ayaw nila. So, hindi tayo pinipilit ng Diyos na tanggapin o itakwil natin ang kalooban niya. Dahil meron tayong kalooban gawin natin kung anong gusto natin gawin. Dahil nilalang tayo sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay may free will. Nilalang tayo sa larawan ng Diyos. So, meron din tayong free will. At yun ang dahilan bakit tayo maliligtas o mapaparusahan. Depende kung anong ninais nating piliin. Kaya nga po yung free will ay consistent sa tinuturo ng Biblia. Dito sa Mark 16, 15-16, tingnan din natin. Ano po? Ito, basahin natin. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Ano ba ang Espiritu Santo sinasabi dyan? Hindi ba? Ikaw mismo, sasampalataya ka o hindi ka sasampalataya. Yung sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya, ang hindi sumasampalataya, yung nagsasabi sa atin na tayo may kakayang pumili kung ano natin gustong piliin. Ang tingin ng mga Calvinist sa tao ay mga parang automatic, parang robot. Hindi sila pwedeng gumawa ng sarili ng pagpipili kung di susundin lamang nila kung ang tinakdaan ng Diyos. Na wala silang kakayang palitan. Na wala silang kakayang pumili. So yung tao sa turo ng Calvinist ay hindi yung taong nilalang ng Diyos. Ang Diyos, tao nilalang tayo sa larawan ng Diyos, di ba? At ang Diyos ay mayroong free will. So kung tayo nilalang sa larawan ng Diyos, hindi natin katulad ng Diyos, kawangis natin ng Diyos. So meron din po tayong kakayang gawin natin ang gusto natin gawin, di ba? Dito po sa Psalm 115, dito po sa verse 3, na tinatanong ng mga Gentiles, naasa ng Diyos nila dahil wala pong mga Diyos na mga Hudyo, no po. But our God is in heaven, He does whatever He pleases. Ginagawa niya, gusto niyang gawin. Ganon din yung tao. Ginagawa natin ang gusto natin gawin. So ngayon, punta tayo sa, basahin natin ang Biblia at tingnan natin ang mga sinasabi ng mananaksulatan laban sa tinatawag na irresistible grace. Kaya nga, ang irresistible grace, sinisira niya ang prinsipyo ng Biblia na ang tao po ay mayroong kakayahang pumili o free agency. Man has free agency. Meron siyang kakayang, ang kanyang kaisipan ay piliin niya kung anong gusto niyang gawin. Ang turong ito ng Calvinist, sinasabi niya, ang biyaya ng Diyos ay hindi pwedeng itakwil. It cannot be rejected. Sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay depende sa pagsunod. Salvation is conditional upon obedience ng taong gustong maligtas. So, pwede niya itakwil o tanggapin ang ebanghelyo ng Diyos ayon po sa inilalagak ng ating Panginoon. So, pwede siyang sumunod, pwede siyang hindi. Depende sa kanya. Dahil ang mismong balak salita, sinasabi po sa atin, excuse me, ang biyaya po ng Diyos ay dumating sa lahat ng tao. Dumating po sa lahat ng tao. Sa Titus chapter 2 verse 11, ito ating babasahin. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Hindi sinasabi sa ilang mga tao. Sa lahat ng mga tao. Pero tandaan natin, hindi lahat ay maliligtas. Kagusto ng Diyos ng lahat ng mga tayo maliligtas. Pero hindi lahat ng tayo maliligtas. Anong problema doon?
Dahil hindi pinili ng mga tao, yung mga tao hindi maliligtas, na sumunod. Yan ang sarili nilang pagpipili o sarili nilang choice. Kaya hindi po sila maliligtas. Yung bawat isa sa atin po ay tayo po ay irresponsable sa mga bagay nating ginagawa. Tayo po ay accountable kung ano po ang pagsunod ang ating tugon sa Ebanghelyo. Pagsinin natin, maraming talata, babagsak ang Calvinism. Ano po? Sa John chapter 12, basahin natin sa John chapter 12, 47 to verse 48. Sabi nila, yung mga tao walang kakayang maniwala. Dahil sila may kakulangan. At wala silang kakayang gumawa ng mabuti. Dito po sa 47, 48, sa mga makita natin, ano po, basahin natin. And if anyone, walang sinasabing itinakda o hindi tinakdang maligtas. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my words as that which judges him, the word that I have spoken will judge him in the last day. So, hindi makita natin dito, mapapasin po natin, tayo sa sinabi ng Panginoon, dalawa lang ang tugon mo sa Ebanghelyo, kung ikay susunod o hindi. Nasa sa iyo. Kasi kung makikita natin, anong klaseng Diyos meron tayo na po? Na kahit gusto mo maligtas, hindi ka maliligtas dahil hindi ka tinakdang maligtas. Pagkatapos dating araw, kay parurusahan niya. Ang Diyos po ay matuwid. Walang katuwiran doon sa ganung bagay, di ba? Lahat po, yung pong mga nagtakwil sa katuruan ng ating Panginoon, ay sasagutin nila yun. They'll be held responsible. Ay dito po sa John chapter 5, 24, ano po, basahin natin. John chapter 5, verse 24, ito ang ating matutunghayan. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Alala sinabing ng Panginoon, na sino man nakikinig sa aking salita, at ang Espiritu Santo ay nanaan sa Kanya. Wala naman sa sinabing gano'n. Kundi yung tao nakikinig. Sabi niya, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. So kung nakinig sa ating Panginoon, pwede ka sumampalataya. At pwede ka rin hindi. Hindi yung sinasabi nilang itinakda at itinakdang maligtas. Ano po? Sa 20 po ng John, ito rin po ang ating mababasa. Therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Ang sa Calvinism, hindi dahil di ka sumampalataya, kaya ka mapaparusahan. Hindi dahil tinakda ka ng Diyos sa maparusahan. Pero sabi ng Panginoon, therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. So hindi walang kaunayan po rito kung tinakda ka o hindi. Nasa sa iyong pagpipili kung gusto mong sumampalataya hindi. Ay sa mga Calvinist, hindi ka makikinig eh. Kasi wala ka lang magkakayang gawa ng mabuti. Dahil kay ikaw nga ay nakamanang kalikasan na kulang. Wala kang kakayang gawa ng mabuti. Pero itong mga tao nakikinig eh. So meron silang kakayang gawa ng mabuti. Taliwas mo sa tinuturo ng mga Calvinist. At makikita natin, ang mga Calvinist, sila'y tinatawag para maligtas. Hindi lang Ebanghelyo dahil wala lamang kwenteng Ebanghelyo sa kanila eh. Dahil hindi mo nang pwedeng paunawaan yun dahil ikaw nga ay nasa kalagayan kulang. Ang pagtawag sa kanya na nagliligtas ay ang Espiritu Santo. Yung tinatawag po lang inward grace or irresistible grace. So, ang Biblia, hindi yan ang sinasabi niya. Paano tayo tinawag ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, kung magkaroon tayo ng kakayang sumampalataya, kung ikay tinakdang maligtas,
Hindi po ganoon. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, tinatawag tayo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng diretsong pagtawag ng Espiritu Santo, kundi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi nito, magsimula tayo sa verse 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, because, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Tayo po inihiwalay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng katotohanan. So this is verse 14, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So tayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So hindi sinasabi ng Biblia na tayo tinatawag sa para bagang maliit na boses na galing sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, paano po niya ginagawa na ang tao po ay magbago at maligtas? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang paggawa po ng Espiritu Santo ay hindi hiwalay sa salita ng Diyos. Siya lang, sa kanila, aparte. Dahil kung walang Espiritu Santo sa kanila, hindi mo pwedeng pakinggan ang Ebanghelyo. Mas less, sumampalataya ka. Pero hindi po ganoon sinasabi. Ang Romans 1:16 sinasabi sa atin, ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas. Sa mga Calvinist, ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Diyos para kayo maligtas. So 1:16, basahin natin. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Hindi sinasabi ni Pablo ng Ebanghelyo kapangyarihan ng Diyos sa mga tao tinatang maligtas, kundi sa bawat sino mang sasampalataya. So ito available sa lahat ng tao, di ba? Ayon po sa pananalita ni Apostle Paul. Ang mga Calvinist, ang sinasabing irresistible grace, pinapalitan niya ang kaisan ng pananampalataya at kaligtasan. Si isa pong Calvinist ang nagsabi, a man is not saved because he believes in Christ. He believes in Christ because he is saved. Totoo po yun. Siya isasampalataya sa Panginoon dahil siya tinakdang maligtas. At isa pa, magitan ng Espiritu Santo. Sa kanila, ligtas ka na bago ka sumampalataya. Sabi nila, he believes in Christ because he is saved, past tense. Sa Biblia, hindi. John 3:16. For God so loves the world that He gave His only begotten Son, so that anyone who believes in Him will not perish but have everlasting life. So sa Biblia, kailangan ka munang sumampalataya bago ka maligtas sa John 3:16. No, sa Acts 16 verse 31, believe in the gospel and you will be saved. Sabi ni Pablo doon sa jailer. Sumampalataya ka bago ka maligtas. Sa Calvinist again, ligtas ka kaya sumasampalataya. Sa Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. So dito, belief, baptism, then salvation. In Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please Him. So, kailangan kang sumampalataya, baka maging kalagundugo sa Diyos at kayo maligtas. So, pataliwas, maligtad na kailang kaisa. Katulad ng maraming bagay siya kailang turo. Sa kanila, sumampalataya ka na at ligtas ka at siya mabautismuhan. Pero sabi nila, ayon sa the Reformed doctrine of predestination, a man is not saved because he believes in Christ. Pasilin po niya, he believes in Christ because he is saved. Ay talibas po yan sa tinuturo ng Banal na Kasulatan. At makikita rin po natin, ang itong irresistible grace ay mayroong maling pananaw kung kailan ang tao po ay nagiging buhay spiritually. Sabi po rito, therefore, the Holy Spirit, in order to bring God's elect to salvation, extends to them a special inward call in addition to the outward call contained in the gospel message. Through this special call, the Holy Spirit performs a work of grace within the sinner, which inevitably brings him to faith in Christ. The inward change wrought in the elect
sinner and enables him to understand, believe spiritual truth. In the spiritual realm, he is given the seeing eye and the hearing ear. The Spirit creates within him a new heart or a new nature. This is accomplished through regeneration or the new birth by which the sinner is made a child of God and is given a spiritual life. His will is renewed through this process so that the sinner spontaneously comes to Christ of his own free choice because he's given a new nature so that he loves righteousness and because his mind is enlightened so that he understands and believes the biblical gospel. The renewed sinner freely and willingly turns to Christ as Lord and Savior. Thus the once dead sinner is drawn to Christ by the inward supernatural call of the Spirit through regeneration, makes him alive and creates within him faith and repentance. Pero basinin po natin, ang Biblia tinuturo sa atin, tayo po ay magiging buhay spiritual pagkatapos natin mapakinggan ng Ebanghelyo at mabautismohan. Okay, sa kanila hindi, ito galing po sa Espiritu Santo, di ba? Dito po sa Colossians chapter 2 verse 12, basahin natin. Ito po ang ating matutunghayan. Po. Buried with him in baptism, in which you also raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. So tayo po yung maliligtas. Pagkataas natin sumampalataya sa gawa ng Diyos at tayo na bautismohan. Ganon din po sa Romans chapter 6:3-5. Basahin natin. Kailan tayo nagkakaroon ng buhay, bagong buhay? Pagkataas natin na bautismohan. Dito po sa 3:5. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Kaya nangyari yan, nung tayo nabautismohan. So, bilang pagtatapos, totoo po lang ang Biblia, tinuturo we are saved by the grace of God. For by grace you are saved through faith. Pero, ito'y sa pamamagitan ng ating kalayaang pumili. Kung tatanggapin natin itong biyayang ito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi dahil pinupwersa tayo ng Diyos at tanggapin ito. Dahil ang kaligtasan ay malayang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Depende kung pipili yung maligtas o hindi. Dito sa Revelation chapter 22 verse 7, and the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come, and let him who thirst come. Whoever desires. So tingnan nyo. Hindi tinakda lamang na maliligtas. Whoever desires, let him take the water of life freely. Whoever desires. So wala pong itinakdang maliligtas o hindi tinakdang maliligtas at walang kakayang pumili. Hindi, meron eh. Whoever desires. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. So, tingnan po natin yung mga nag-comment po sa gabing ito. Aljan Ocampo, good evening po. Tayu, Teoyu. Hindi ko alam po i-pronounce yun kung yan talagang pangalan ng kapatid. Good evening, Brother Lord Salung. I am a young preacher here at San Luis Pugo Church of Christ with Brother Bahagin. Kilala ko po si Brother Bahagin. Leonito Toralisa, na ibang garabi, kadakayawan, kakapsat. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Sabi niya sa Tagalog, na magandang gabi po, kapatid, sa lahat na nakikinig. John Adrasin, magandang gabi sa lahat. John Bautista, good evening. Michelle Enangkob Awe. Good evening, Brad, watching from Davao City, Tawan, Baguio District, Church of Christ. Kennedy Piligambol, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po. Kanya. Roy Bebs Kapili, blessed evening po. Rienan Reyes, magandang gabi po, Brother Lordy.
Freddy Squadra, ito po yung sa Carabao Island. Magandang gabi, Brad. Medic Canono, Maya Pabing. Ito po yung Kapampangan, sabi niya, magandang gabi. Wala po nakitang katanungan na po. Ito po ating pangalan na pong ito ay patatagpuan din po na sa YouTube, ano po, doon sa aking account, Lord Isanunga. Lahat po ng ating pinangalan po rito ay ina-upload doon ni kapatid na Richard Junicia. So, gusto po niyong matutunan po yung ating meeting sa pagsamba, pumunta po kayo sa YouTube at tingnan po niyo yung account po ni Brother John Rogers. Napakarami pong mga awit po doon na pwede niyong pag-aralan, yung tamang paraan ng pag-aawit. Hindi naman po sa kinakailangan awitin natin sa talagang titinakdang paraan ng gumawa ng mga awit. Pero maganda rin po naman na tayo po ay maawit. Ayon po sa tamang itinakda ng gumawa ng awit. Di ba? Kasi rin po yung isang awit na nakita natin kanina, I have a Savior. Doon sa bandang huli, mahina lang ang pag-aawit. Di ba? Nakita natin letter P, Pinissimo, mahina lang yun. Letter F, kasi malakas. So may epekto yun sa awit, kaya ginagawa po naman gumawa ng mga awit yun. Para ito may kognasyo damdamin ng awit. Maganda po. Minsan, mabiyasa tayo sa mga secular na awit. Pero pagdating po sa awit spiritual, hindi tayo marunong. O hindi yata tama yun, di ba? Kung tayo po ay natututong umawit sa mga secular na awit, mas magandang matuturin tayo sa spiritual na mga awit. Dahil yung mga spiritual na awit po ay inaawit natin hindi para tayo masayahan, kundi para maging pagpupuri sa Diyos, di ba? So, ang susunod nating pag-aaralan po ay yung perseverance of the saints. O once saved, always saved. Hindi rin po tinuturo ng Biblia yan. Po. Pero yan po ang pinakahuling bahagi ng aral ng mga Calvinist. Sa tulip. Letter T, letter U, letter L, letter I, letter P. So tayo po ay magtapos sa pamagitan ng isang maising panalangin. Amang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay masalamang sa inyo sa aming buhay sa lupang ito, gayon din po sa aming buhay spiritual. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa dakilang kabutihan at kagandang loob sa amin. May binigay mo ang biyaya ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na gusto maligtas. Kami nagpapasalamat sa aming Panginoon na sinakripisyo ng sarili niya at ang kanyang kalalatian sa langit upang magkatawang tulad namin mamatay sa krus para sa aming kaligtasan. At sa Espiritu Santo na ipinahayag niya ang mensahe na ito upang aming malaman sa pamagitan ng isinulat na bagong tipan. Dinadalayan po namin ng mga kapatid na may karamdaman, may sakit, na sana po ay iniwan po namin sa inyong kalooban ng Diyos kung ano makabuti para sa kanila. Kung may kagalingan, sana po sila'y gumaling. At kung wala ng kagalingan, bigyan sana sila ng katatagan ng kailang kaisipan upang mapanatili nila ang kailang pananampalataya. At tanggapin ang maaaring mangyari katulad po ni Apostle Paul na sinabi niya mabuhay siya kay Kristo at ang mamatay pakinabang. At di ko alam kung ano aking pipiliin, sabi niya. Pero kung siyang masusunod, ay siya'y mamatay at mapasa ating sa Panginoon. Sana magkaroon kami ng espiritu na katulad ni Apostle Paul. At tatawanan po niyo kami sa imong pagkakasala. Bigyan paragin niyo kami ng pagkakataon na aming may pangalat, may pangaral ang inyong Ebanghelyo. At ang mga bagay dito ay may ini, dakilang Panginoong Jesucristo. Amen. Susunod po, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ingat po tayo. Sana huwag natin kalimutan na basahin, pag-aralan ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.